malapit na mga kaibigan ko. Huwag kukurap. Huwag kukurap. Huwag kukurap dahil malapit na ang ating tagumpay. Saan kayo niyan? So, malapit na, malapit na. Ang kapal ng mukha nila na na tawag dito, na gusto nilang umuwi. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Muli na namang nagbahagi ngayong araw ng isang live video para sa panibagong update ang dating membro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte na si Ma'am Dayan Dantes. Ayon kay Ma'am Dayan Dantes, sumulat umano ang SBSI Vice President at dating Municipal Mayor ng Socorro na si Mamerto Galanida kay Senator Bato de la Rosa at Risa Hontiveros at nagbakasakali daw sila na baka payagan kung pwede silang makauwi dahil hindi pa naman daw sila convicted sa kanilang mga hinaharap na kaso at buboto daw sila nitong nalalapit na 2023 election. Sila umano ay umaasang maaprubahan ang kanilang kahilingan. Siniguro naman ni Dayan Dantes na nalalapit na ang tagumpay. Samantala, napag-iwanan sa formal na edukasyon ang halos 800 estudyante ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ayon sa Department of Education o DepEd, magpapadala na ng mga guro ang DepEd sa kanilang komunidad para makahabol ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Bumaba mula sa bundok ang ilang mga estudyante ng SBSI para sumailalim sa isang placement test at malaman kung ano ang grade level nila. Ninenerbyos ang isang ina na isang dating teacher sa magiging resulta sa test ng kanyang 10 taong gulang na anak. Kinder ang tinapos umano ng kanyang anak bago sila sumama kay Senior Aguila sa bundok. Mula noon, hindi na nakapag-enroll sa eskwela ang kanyang anak. Grade 5 na dapat siya ngayon. Ayon sa DepEd, kulang-kulang ang school records ng halos 800 estudyante sa SBSI. Sa ngayon lang na muli makakabalik sa formal na pag-aaral. Halos 5 kilometro ang layo ng pinakamalapit na eskwelahan sa SBSI. Para matugunan ito, ang mga guro na ng DepEd ang lalapit sa kanila. Ang mga ibang bata piniling mag-alternative learning system dahil nahihiya umano sila na hindi akma ang kanilang edad sa papasukang grade level. Hinihikayat naman sila ng DepEd na hindi dapat maging hadlang ang kanilang edad para ipagpatuloy ang edukasyon. Umapila naman ang SBSI na hayaan silang makapagtayo ng pribadong eskwelahan sa bundok. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung papayagan ng DENR na manatili sa bundok ang mga SBSI kaya hindi pa pwedeng magpatayo ng eskwelahan doon. Pero sinisiguro ng DepEd na may programang masusunod sa mga bata kapag naresolba na kung saan sila maninirahan. Narito ang buong pahayag ni Ma'am Dayan Dantes. Okay. Quick lang tayo, guys. Hi, Mom! My mommy Cybel. Good morning, Mother. Ay, good afternoon. Sorry. I get used to... I'm still fighting for what's going on in my country and in my town, Mommy. So I'm sorry that you will always see me here, but it's almost done. It will be done very, very soon. So, di bali at malapit na ang malapit na. So, you may help us form. Good morning, good morning. Good morning, Guaps. Grabe. Ako'y pagod. Hindi ako nakatulog. Hindi ako nakatulog dahil ako'y excited. Nag-excited. So, saglit lang to mga kaibigan ko dahil meron na naman sila mga pakana. Alam mo yung pinost kong video ni Jering Skilario galing doon sa kanyang piitan, Mrs. Jen Gomes. Good morning. So, ano lang yun nila para maghanda ang kanilang mga batos, kanilang mga kaalyado maghanda dahil nga nagbakasakali silang aprubahan. Sumulat si Kaged, si Mamerto Galanida,
ang magaling ninyong mastermind sa, Diyos ko, grabe yung mukha ko. Masyadong, tawag dito, masyado ng pagod, I think. Nagbakasakali sila. Baka naman, lumambot yung puso nila ni Senator Bato and ni Hontiveros, So, kaya, nagbakasakali ang mga kulto na baka naman payagan, sumulat si Kaged. Sumulat si Mamerto Galanida na kung pwede daw, manghingi sila ng na makauwi. 11 days pa ang hiningi, mga kaibigan ko. Ang kapal ng thighs. Kapal-kapal, At umasa na kanilang mga tagasunod. Umasa. Hindi pa naman daw sila convicted sa kanila hinaharap na kaso. Ipayagan na lang daw sila. Ang kapal-kapal naman ang mukha, Ay! Ang asawa ng ating hero dyan na si Mercedeta T. Rivas Sangco. Good morning at congratulations sa bago ninyong apo. Congratulations at sa aking idol dyan na si Kate Adlaw. Good morning sa iyo. Good morning sa inyong lahat. So, ako'y nag-umpisa ng magnakngaka. Dahil nga, ang kakapal na mga mukha, At yung mga tao naman urong-sulong sa bundok. Baka naman itutuo, baka naman mawala yung lahat ng pinaghirapan ko, yung pinagswimingan ko sa taihan, sa ihian, sa putikan. Mawawala lang kung totoo namang may himalang mangyayari, makauwi sila. Sayang naman ang pinaghirapan ko. Sasabi ko sa inyo, kayo ay naghihintay sa wala at naghihintay kayo sa panibagong kapahamakan. Kaya yan. Kayo ay magising na, por favor, mi amor. Maraming salamat mga kaibigan ko sa pagsubaybay sa mga pangyayaring kagilagilalas na nangyayari. Walang iba doon sa tinatawag nilang langit na kapihan. Malapit na mga kaibigan ko, huwag kukurap. Huwag kukurap dahil malapit na ang ating tagumpay. Saan kayo niyan? Malapit na. At sa kampo naman ng mga kulto, pilit ko talagang gustong maalis at ipaalis ang bayanihan sa titulo ng mga kulto dahil ang kulto ay nag-iisang ang 2212 lang na pinangmunuan nila ni Karen Sanico, Mamerto Galanida, and Jerin Skilario. So sila ay makauwi sila doon sa bundok at ang pagiging magaling ni Mamerto Galanida, ina-apply niya na, nagpaawa-awa, na ganyan, boboto daw sila. Para namang hindi matuloy ang eleksyon kung hindi sila makauwi. Parang boto lang nila nakukulang. Ay, sus, Mamerto Galanida. Mahiya-hiya ka naman sa balat mong maitim. Hindi na. At saka, kung ang Senado naman ay pinag-iisipan, na pauwiin nga sila, naku po, malaking problema ang haharapin ng entire Philippines. Mainly sa Socorro. Dahil ang kanilang mga tagasunod, sigurado yan. Maghuramentado para hindi na madala yung kanilang leader pabalik ng Maynila, hindi na nila papayagan, kaya nakikipag-away na lang sila. Sabi nga ng marka bahala na lang. So,
Sana naman, huwag makinig ang ating mga senador at ang buong senado. So, ngayon, ang kapal ng mukha nila na na tawag dito, na gusto nilang umuwi. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Hindi pwede na meron tayong coming up na aking kaklase na papasok dyan sa para mag-say hi, hello, at ating i-interviewin yan. Pag nakapasok siya, interviewin natin yan kung ano ang kanyang stand. So, anyway, sa mga magagaling na mambabatas dyan, wag na wag payagan yung mga rebelde na makauwi o makalapit sa bayan ng Socorro. Hindi yan papayagan. Hindi. So, kasi nga, gaya ng sabi ko, maghuhuramentado lang yung mga kanilang mga tagasunod. Kaya yon. So, hindi na sila pauwiin at hindi rin sila makakauwi. Kaya, meron diyang makikipagpustahan. Dali, pustahan tayo. Pero lagay mo muna yung sayo sa bangko ko. Dahil siguradong hindi ka mananalo ni Singkong Duling. Hi, Ate Nancy! Hi, Ate Nancy! Ayan, ang aking Ate Nancy mabait. Ang tita ng aking anak na si yung panganay ko. Good morning, ate. Ay, good afternoon pala. Oh my God, nasanay na akong magsalita at akala ko nasa Pilipinas ako. Pasensya talaga, ate, ang pagmumukha ko'y makikita mo lagi dito dahil ako'y patuloy lumalaban at pinaglalaban ko yung aming bayan na nadilobyo ng kulto. Kasama na yung aking mga pamilya nandoon sa bundok at Nancy. So, pero malapit na silang mabuwag. So, mga kababayan ko dyan sa wag kayong mainip. Dahil malapit na. Ang ninyo Mona, bakit ka nagtatago? Andyan ka naman. Ba't tinatago mo yung mukha mo? Go na, go. So, I mean, hindi sila makauwi. Hindi sila makauwi, mga kaibigan ko. At ang mga nasa bundok, nag-aasam-asam na makita, mayakap, mapisil, mahalikan ang kanilang peking Diyos. Diyos ko. Ayan, nagpalabas siya ng kanyang video sa ilalim ng piitan sa Senate na mga kaibigan, wag nating wag nating poproblemahin. Bagkus tayo ay matutuwa dahil ganyan talaga ang ng Panginoon. Ang kapal ng mukha mo, no? Sa tuwing na lang gagamitin mo ang pangalan ng Panginoon. Double sentence ka. Alam mo ba yon, Jerins? Mahiya-hiya ka naman sa pagmumukha mo. Ayan, nakalapag na lahat at nakaladlad na lahat ang inyong mga katarantaduhan at ang iyong krimen. Kaya, wag na. Magdasal ka na. Magdasal ka na lang kasi napatawarin ka. Kasi ang ginagawa ninyo, hindi ka aya-aya sa mata ng ating Diyos. Hindi talaga, hindi. Kaya, sabi, uuwi daw para bumuto. Ha? Kaloka. Akala naman hindi matuloy ang barangay elections pag hindi sila makauwi. Kunwari lang yan, senators. Senator Bato and Senator Risa Hontiveros. Wag pagbigyan. Dahil magbubuuhin lang nila yung hukbong nila at talagang ipapakita na nila yung kanilang training na almost 5 years na ngayon. So sila ay atat na magamit nila yon. Kaya wag na. Wag nang pauwiin pa. Wag na. Never na silang makauwi at
wag na ninyong pauwiin pa ng isla namin dahil talagang dadanak ang dugo pag yan ay ipauwi doon. Dahil yung mga tao doon, ako, mag-aano yan, marka, bahala na. Kung makauwi yan, kung pauwiin man yan. Pero, alam ko namang hindi ninyo yan papayagang makauwi. Feeling ni ano pa rin siya, meron pa rin siyang powers. Wala na, Mamerto Galanida, wala. Kili-kili powers na lang ang meron ka. Wala na, kaya tumigil ka na. Ano na kayo, suko na. Sumuko na kayo dahil wala na talagang pag-asa, I promise you. Wala na. Wala na. So, mabuti pa ang gawin ninyo mula ngayon, bago kayo masintensyahan manghingi na kayo ng tawad sa inyong mga naluloko. Bero nyo yung mahigit 4,000 tao ang niloko ninyo. Tinanggalan ninyo ng karapatang So ngayon mga kaibigan, ngayon merong bagong sa Pilipinas na yung mga bata doon na mga walang pinag-aralan sa bundok, binigyan na ng pagkakataon ng ating DepEd dyan sa Siargao na mag-take sila ng exams. Mag-take sila ng exam na tawag sa amin PICTAW. Yung sa Tagalog pa talon. Tatalunin nila yung para hindi na sila dadaan at dumaan pa sa grade 1 or grade 2 kung saan sila nakakapasa. Ngayon ang sisti 14 years old, mga kaibigan ko. Hindi pa nakaapat ng eskwelahan. Mantakin ninyo yan. Hindi pa. Tapos meron isang kwento na sabi as part of parang niluluko yung bata ba. Sabi, wow, grabe yung t-shirt mo mamahalin branded Grabe talaga naka-Adidas ka ngayon Sabi, sige nga Aloy. Sige nga, try mo nga kung marunong ka nga talagang magbasa. Basahin mo nga. Pero ang totoo talagang sabi okay yung suot mo branded, sabi. Sige nga, Loy. Try mo nga basahin yung nakasulat. Diretso yung bata sa Adidas. Pero yung nakasulat is Fila. Diba? Wala! Hindi marunong magbasa. Walang marunong magbasa dahil hindi sila nagkaroon ng pag-aaral, hindi sila naturuan ni minsan kahit sa mga kulay, kahit sa alphabet, wala talaga. Wala silang napag-aralan. Zero. Kasi nga, busy silang magboluntaryo. Busy silang mag-training. Mga bata, mga kaibigan ko, tignan niyo yung mga training nila. Yung talagang nila na lulusong sila doon sa paliguan ng kalabaw. At pagulong-gulong sila at buhay yung kanilang ginagawa hanggang pa doon sa may gitna ng dagat. Talagang tinitrain sila ng survival para mamaya, kagaya nitong mga time na to, kailangan nilang lumaban, kailangan nilang ipaglaban ang kanilang mga leaders. Ready sila, mga kaibigan ko, walang pagkain yan. Trained silang maging gutom. Trained silang ginugutom sila. Hindi sila marunong magreklamo kahit ano. Kasi ang dapat sumunod lang sa sinasabi at sasabihin ng kanilang peking Diyos. Kasi nga, as makita
nakita ninyo yung pinost ko nung nakaraan, ilang araw na nakaraan, na inamin ni Jerin Esquilario na siya ang buhay na santo ninyo. At kailangan daw yan talaga luhuran at dasalan. Kaya pala, hindi nakakapagtaka na ang mga tao doon, lalong-lalo na sa tawag dito, sa kamatayan ni Mama Nena, yun yung mga time na si Jerins ay magbibigay ng araw para bigyan niya ang mga tao at nakapila doon, nakapila yung mga tao, makahalik sa kanya, makayakap, makahalik. Dahil nga, lilinisin daw ang kanilang mga kaluluwa. Hurim-huriman ni Jerins. Kaya tuloy ang mga tao, lalo ang mga babae, pila-pila doon, hahalikan siya mula ulo hanggang paa para magiging sila. Mawala yung kanilang mga kasalanan. Hindi nila alam, ginawa silang mga makasalanan. Kasalanan. So, biro mo yung hindi paaralin ng mga bata. Ngayon na silang babalik sa, na sila sa school. Makapasok na sila. Bukas na ang gate, mga kaibigan ko. Sana ka? Bakod na simenteryo at impyerno. Sila, ang kanilang mga tagasunod ay nakalibing sa 24/7 na impyernong gawa ni Jerins na pilit niyang ipinapaintindi sa kanya mga tauhan na in order for them to go to heaven has to suffer first. So, magdusa muna sila. Magdusa muna sila dito sa lupa dahil mamaya, afterlife, diretso sila sa langit. Kaya mahiya-hiya kayo. Yun naman sinasabi niya na dapat daw luhuran, dapat dasalan. Wala na yatang alam sa verses. Walang alam sa Bible ang taong nagpapanggap at nagkukunwaring Panginoon. Sa kahayupan na ginawa nila na bawal mag-aral ang mga bata. Ngayon na pwede na mag-aral merong mga 14 years old hindi pa nakatungtong ng eskwelahan, ng exam. So meron yang remember sa kanila is by cluster, right? By cluster. So by clusters, yung mga clusters nila may kulay. May mga with uniform sila. Ipo-post ko yan mamaya, mga kaibigan ko, ulit. Yung mga uniforms nila at yung color ng mga clusters nila. 7 clusters meron sila. So ngayon, inuna muna yung naanuhan yung kulay. Naanuhan ang kulay sa kanilang kung saan talaga ang ng bata, kung saan sila papasa, anong grade. So una is, hey Dong Presi, hey, good morning. Bukas ka, may araw ka din. Bukas, walang malilate, bukas. Sigurado yan. So, ngayon, colors first. So parang it's a warm up, mga bata. Sige, ito, anong kulay ito? Sabi, kunwari, eto, anong kulay ito? Sabi naman ng bata, Shira. Ito, anong kulay? Pitos, ma'am, pitos. Dahil nga, ang clusters nila is may mga kulay. Di kulay. Instead na sabihin yellow, isabi Shira. Anong kulay to?
Shera! Inanuhan pa. Ito, anong kulay ito? Eh, fetus, ma'am. Fetus. Fetus na, ma'am. Fetus. Ang purple. Ay, ang aga, no? Ang aga-aga. Magtatawanan tayo, mga kaibigan ko. Biro ninyo yan. Biruin ninyo yan. Na, kasi lahat ng kulay nila, mga kaibigan ko. Yung clusters na colors ang alam ng mga bata. Talaga. Hindi pa hindi pa nakapasok hindi alam ang school, hindi alam ang alphabet. Alphabet. So hindi alam 'yan. So ngayon meron silang mag-exam para lang makatalon sa baitang according to their age. I don't think so. Hindi pwede. Pwede silang mupiktaw sila sa grade 1. Ah? Grade 1 lang mapiktawan. Kaya tuiga mo. Ha? Alam nyo ba yan? Kung kaninong mga kasalanan yan. Kasalanan yan na mga magulang na sunod-sunuran sa mga mando ng mga leaders na mga gahaman. Kaya, kawawa ang inyong mga anak. Kawawa. Mga sinungaling kayo. Sabihin, ay, nag-aral yan. Hindi natigil ang pag-aaral dito. Pwede sampal sa pagmumukha ninyo yan. Sampal sa pagmumukha ninyo yan na ang inyong mga kasinungalingan, parang sinampal nyo lang ang sarili ninyong mga mukha sa sarili ninyong mga kamay, kanan at kaliwa. Dahil mga sinungaling kayo. Ayan. Mabuti pa ay magsalita kayo ng totoo. Mabuti pa, aminin ninyo. Matutulungan pa kayo. Magsinungaling kayo, sige. Kaso ang abuti ninyo. Ha? Ayan na. Maghintay-hintay kayo dahil darating na. Malapit na. May mga susunod pa dyan na tatanggap na mga subpina. Yes. Ang hinihintay ninyong Diyos ninyo ang darating? Hindi. Subpina ang darating sa inyo. Kayo'y ipapatawag at harapin ninyo at sagutin ninyo ang mga allegations against you. Madali lang, mga kaibigan. Madali lang. Magsabi kayo ng totoo. Sabi kayo ng totoo. Kasihuda na lang na masaktan ang inyong matabang Diyos. Kayo ay ginagawang mga bobo. Ginagawa nila kayong mga alipin nila. Ginagawa kayong mga alipin nila, mga kaibigan ko. Kaya mag-isip-isip na. Mag-isip-isip kayo sa sarili ninyong kapakanan, sa mga pamilya ninyo. Isipin ninyo dahil ang mga Diyos ninyo at mga leaders ninyo ni Singkong Duling, hindi sila nag-iisip para sa inyo. Kanila lang kapakanan ang iniisip nila na magamit nila kayo sa kanilang safety. Andyan kayo ay magpapakamatay at willing na pumatay para lang sa inyong Diyos na isa namang may sungay, may buntot pa pati. Kaya, asaan na ang mga sinasabi niyang kaya niyang gumawa ng kababalaghan? Kaya niya, asaan? Hindi nga siya nakapagsalita ng maayos sa Senate. Kaya, yan ang nagdala sa kanila kapahamakan na napusasan sila, ma-detain sila sa Senate. Ayan.
Pagkatapos may gana pang mag-request, sumulat sa kinauukulan na pauwiin sila para bumuto. Ang kapal ng kanyang balat. Hindi na, uy. Kaya sa mayor dyan, sa mga task force at saka LGU, wag na wag kayong pumayag na pabalikin yan, pauwiin, kahit pansamantala lang dahil dadanak ang dugo sa lugar ng Socorro dahil markabahala na sila. Hindi na nila padadapuan ng langaw ang kanilang Diyos. Pagkakataon na nila yang makauwi at magamit na mga kulto ang kanilang well-trained private armies. Pag nakauwi yan, pag pinauwi yan, yan ang pagkakataon nilang mag-alsa puwersa. At makikita ninyo na meron talaga silang mga armas. Huwag ninyo hintayin yan. Huwag ninyong pagbibigyan ng pagkakataon na makahinga sila sa pagmumukha ninyo. Huwag na wag. Gagamitin nila yan. Pag malalambutan na puso ninyo, ay, sayang ang buto ni Kagid. Sayang ang boto ni Karen. Sayang ang boto ng Bugaw. Pauwiin para makaboto. Hindi. Pauwiin ninyo yan. Giyera ang haharapin ng lungsod ng Socorro. Sinasabi ko sa inyo yan. Pero alam ko naman, hindi ganun ka desperate at saka bobo ang ating mga mambabatas, ano? So, hindi. Kaya isabi, hindi nakauwi ng 25, no? Kasi ang pinapalabas ng mga pulis na sinungaling na mga awol na mga pulis na nakauwi mula, galing sa Maynila, yan ang nagdala ng message ng mga peking Diyos at peking santo. Yan ang nagdala ng news doon pauwi sa bundok para ang kanilang mga tagasunod is magiging buo ulit. Na naging naging wendang-wendang na. Di ba? Saan kayo sa Tagalog ko? Nagkawindang-windang na ang buhay nila, mga kaibigan ko sa bundok. Pero hindi sila nawawala ng pag-asa dahil merong mga taong naatasan na taga-hilot ng kanilang mga pag-iisip na medyo umano na doon sa kulto, no? Merong tagahilot sila na ay hindi ito, uuwi sila, makakauwi sila itong 25, hindi nakauwi. Sabi ay hindi, uuwi ngayon 28. Magbilang kayo ng less than 28 days. Patalikod. Magbilang kayo. Huwag na kayong mamilit. Huwag na kayong mamilit sa katotohanan na itong mga nangyayari ngayon, hindi gawa ng dyablo, gawa ng Panginoon, mga kaibigan ko. Hindi. At pinagbigyan sila ng Panginoon noon na gawin ang gusto nila sa inyo nang kayo ay matuto. Later on, hindi na kayo basta-bastang maloko. Hindi. Nasa Bible yan, mga kaibigan ko. Na darating ang araw, magsasabi na, eto, may Diyos doon, lahat pupunta tayo. Hindi ho. Hindi. At ang Diyos, ayaw niyang pahirapan ang kanyang mga anak. Iyan, anong ginawa nila sa inyo? Ano ang ginawa nila sa inyo? At nandyan, nagka-video lahat. Mga bugo ang mga strategy. Kasi kung gusto niyo yung magtagal, at gawa rin ng Panginoon, of course, gusto niyo magtagal ang inyong kulto, huwag kayong
mag-iwan ng bakas ng inyong krimen na ginawa. Pero nga, mayayabang kayo. Ayan, video dito, video doon, lagay sa YouTube. Ganto ang training namin. Eto yan. Kuhang-kuha, kahit lugaw yung kinakain mula umaga, tanghali at gabi. Eto, kamuting kahoy at kamuti walang ulam. Kakain lang ng buko. Okay lang. Kasi ganyan ang inyong pagdadaanan, sabi ng Diyos. Na peke, ito ang pagdadaanan ninyo, makaakyat lang kayo sa langit. Pero mga kaibigan, sila ba mga leaders ninyo? Nagutom ba? Hindi. Sila ba gumapang sa putikan kagaya ng ginawa ninyo? Hindi ba? Bakit kayo nag-aasam-asam sa langit na kanilang pinapromise na sila mismo ang nagbigay nun, hindi magawa sa harapan ninyo? Hindi sila nagutom. Never. Hindi sila nakatulog sa isang mainit na bahay na trapal. Naka-aircon sila. So, kung kayo ay nag-aasam-asam sa langit, sila ba hindi? So, kung titignan ninyo yung difference between the tagasunod at saka mga leaders, hindi nyo naisip na bakit sila? Di ba sila nag-aasam-asam na makapunta din sa langit? Come on, people. Hindi na. Tama na. Kaya, mga dyan, wag nang makikipag-away pa. Wag nang makapal ang mukha. Kasi sobra na ang panluluko nila sa inyo. Tama na. It's a game over na. Tapos na. Kaya, tapos na talaga. Iniipon ko yung mga pambabastos ninyo sa mayor, pambabastos ninyo kay Yoyo Titing, pambabastos ninyo sa mga whistleblowers. Iniipon ko yan. Yung mga makakapala mukha na mga taga-race back. Maghintay kayo. Kala ninyo Tsaka, hindi ba ninyo alam na baka isa sa mga anak ninyo ni-rape na ni Jerins? Hindi nyo yan naisip? Kaya lang, minsan ang ina pa nga ang magdala sa kapahamakan, dadalhin yung anak doon sa sa Diyos nila. Kaya, hindi ko mawari. Bakit? Ganyan na lang ang paniniwala ninyo sa kanila. Kasi nga, siguro, gahaman din kayo. Kaya, umakyat kayo dyan sa bundok dahil mga gahaman kayo sa mga kapangyarihan at hiniwalay ninyo, in-isolate ninyo ang inyong mga sarili kahit pa sa kapamilya ninyo sa baba dahil mga gahaman kayo. Gusto ninyong kayo lang ang may langit at kapangyarihan later on. Pero hindi. Maling-mali. Magpunta ka sa langit kung ikaw ay marunong sumunod sa mga utos ng Diyos. Pero hindi Wala. Pagsisinungaling pa nga lang tinuruan kayo naman sunod ng sunod. Tango naman kayo ng tango. Pagsisinungalingin kayo, hala, sige, uniform ang mga kasinungalingan. Walang magsasabi ng Hindi kaya kayo nag-wonder, bakit ganito? Hindi kaya mapupuno ang impyerno later on dahil kami andito? Kitang-kita sa mga mata namin, dinig na dinig sa mga tenga namin na mga pinagsasabi at mga pinagagawa na mali. Pero bakit kami sumusunod? Andyan pa rin dahil ako ay isang gahaman sa kapangyarihan. Ayan, buti nga sa inyo.
Di kayo marunong makontento sa ayan na ginawa at binigay sa inyo ng Panginoon yung sagana, yung libre kang mag-isip para sa future ng mga anak ninyo. Nandun na kayo. Pero, ang ginawa ninyo, ano? Ito ngayon, sa second chance, wala nang pangatlo. Wala na. Doon sa mga sumunod lang, na dahil likas kayong marunong sumunod, na wala kayong sinasaktan sa bundok, wala kayong krimen na ginawa. Marami pa ang panahon. Kayo ay magbago, magbalik loob sa Panginoon, at sundin ang kanyang mga utos. Hindi yung susunod kayo sa mga utos sa maling tao. Kailan may nangyayari dyan na sinabi ni Jerins na ganun ang mangyari? Never, hindi ba? Wala. Napahamak lang kayo. Wala na kayong mga bahay, wala na kayong mga trabaho, mga anak ninyo walang pinag-aralan, wala kayong pagkaing masarap, hindi nyo kayang ibigay yung mga necessity ng inyong pamilya. Kaya, gumising na kayo. Gumising na kayo dahil bilang na lang ang kanilang mga araw. Bilang na lang. Lalo bukas mga kaibigan ko, masaya. Masayang-masaya tayo. Abangan ninyo ang ating live dahil meron tayong sorpresa sa inyo. Nakasit up na. Wala nang trial and error mga kaibigan ko. Ayan na. Nandyan na. Kaya ako nag-live ngayon para ipaalam sa inyo na meron tayong, kung kaya ng oras, 1, 2, 3 na surprises bukas mga kaibigan ko. Hindi tayo titigil. Patuloy tayong magmatsyag sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Baka meron na namang magtayo ng organization na ganon, na mapahamak lang kayo, mapahamak ang sambayanan, mapahamak ang Dahil nga, malaking pera mga kaibigan ko, ang mga sindikatong ito. Malaki ang napipera nila sa mga taong mababait lang. Ako'y hihilingin ko sa inyo mga kaibigan ko na at tayo magtulong-tulong na maibalik ang imahe ng bayanihan. Dahil ang bayanihan ay isang biktima lamang. Na biktima. Sa tagal ng hindi tayo papayag mga kaibigan ko na madungisan ng ganyang mga katarantaduhan ng kultong tutuan to. Ginamit ang grupong bayanihan mga kaibigan ko. Walang sinira nila ang grupo na tinayo ng ating founders na si Albino Tarok at si Mama Nena. Dinungisan nila mga kaibigan ko yung magandang pagpapatakbo ni Mama Nena. Mahiya-hiya kayo. Kayo ay mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Isa kayo, yung mga diehard dyan, isa kayo sa nagpahirap at naglagay ng dumi sa bayanihan. Pero, di ko kayo kinukondem. May time pa mga kaibigan ko. May time pa, hindi pa huli ang lahat. Pero sila Jerins, wala nang pag-asa mga kaibigan ko. Kaya, wala na, give up na kayo, give up na. Wala nang time, walang detour, walang playback. Wala, kasi tapos na. Tapos na kanila ang kanilang mission sa pagiging kulto. Hindi sila makauwi. Never silang makauwi. At sila ay magkakaroon ng panibagong address sa mga susunod na mga araw. Panibagong address ng permanent kulungan nila. At meron pa mga susunod. Huwag kayong kampante.
Yung mga gumawa dyan ng katarantaduhan. Wait lang kayo. Kasi kayo naman ang susunod. Yung mga kayabang-yabang dyan sa taas dati. Kayo naman ang susunod na managot. So kung ako sa inyo, kayo ay matawagan na harap na kayo doon sa NBI or sa ano, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Kung ano ang ginawa nila sa inyo. Si Galaw. Hala kay kung imo ingnon nga wala sila makakaon og lamion nga pagkaon, mga suko man kay dili daw tinuod. Uy, kakaon sila og lami uy. Pero mo yan lechong pusa. Awa ko ano lasa nun? Lechong aso. Pero walang timpla, wala ni kahit ano. Masarap na para sa kanila yon. Masarap na yung para sa kanila. Yung lechong aso at lechong pusa. Iba ka. Lechong daga. Yes. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.